Tayo na po ay magsisimula sa ating lesson 10. Ayan. Nasa lesson 10 na po tayo na ating SOL 2. Kaya nyo pa ba, mga kapatid? Puso-puso kung kaya nyo pang another 10 plus 10. Ayan, 20 pa, mga kapatid. Pag hindi pa kayo tinatamad, magsabi lang kayo pag napagod na kayo. Ayan. At tayo ay hindi rin naman napapagod. Ayan, masaya, kapatid, no? At ako din ay natututo sa ating mga pinapag-aralan. Ayan, sabi ko sa Panginoon, ginagamit lang ako ni Lord, pero itong mga na ituturo ko ay itinuturo din ng Panginoon sa akin. Ayan. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa. Tayo na po ay dadako sa salita ng ating Panginoon sa atin pong topic na pagtataguyod ng pananampalatayang may bunga. So ang layunin po ng ating pag-aaralan ngayon, or purpose, yan, English, no? Mamuhay na nagbubunga sa paglilingkod at pag-ibig. Yan po yung purpose natin sa araw na ito. Mamuhay na nagbubunga sa paglilingkod at pag-ibig. Pa-mute na lang po, Sister Kitros, no? Kasi naka-open mic ka pa. Yan. Glory to God. At sabi po sa ating teksto, John 15:15, hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin, sapagkat ang alipin ay hindi nakakaalam ng ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat lahat ng narinig ko sa aking Ama ay ipinahayag ko sa inyo. So dito, mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang basta kaalaman tungkol sa Diyos, kundi isang buhay na may relasyon sa ating Panginoon. Sa John 15:15, makikita natin na ang malalim na pag-ibig ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi lang niya tayo tinawag na tagasunod o lingkod. Tinawag niya tayong kaibigan. Amen po. Sa kulturang Hudyo, mga kapatid, noong unang panahon ni Jesus, mga kapatid, ang pagiging alipin ay nangangahulugang walang karapatan, walang sariling desisyon, at walang tunay na relasyon sa Panginoon. Ngunit ang ating Panginoong Hesus sa kanyang biyaya ay nagsasabing, hindi ko na kayo tinawag na alipin. Kayo ay aking mga kaibigan. Ito ay pagpapaalala na ang pananampalataya ay hindi lamang pag-attend sa ganitong gawain, hindi lamang pag-attend sa church o panalangin sa oras ng pangangailangan. Ito ay pagtataguyod ng malapit na relasyon kay Kristo na nagbubunga ng pagbabago sa buhay. Isang pananampalatayang may bunga, mga kapatid. Dadako na po tayo sa ating unang puntos. 2 puntos lang po ito. Maiksi lang ang ating pag-aaralan. Points number 1, tayo ay hindi na alipin. Tayo ay mga kaibigan ni Kristo. Sabi sa John 15:15, ang kaibigan ay may tiwala sa isa't isa. Sinamarize ko na po ito, mga kapatid. Ang kaibigan, ibig sabihin, ay may tiwala sa isa't isa. Kapag kaibigan ka ni Jesus, kapag kaibigan tayo ni Jesus, pinapahayag niya sa iyo ang kanyang kalooban. So kapag kaibigan ka ni Jesus, pinapahayag niya sa iyo ang kanyang kalooban. Ibig sabihin, hindi ka na namumuhay sa dilim. Binibigyan kanya ng direksyon, binibigyan kanya ng kapayapaan at pagkilos ng Espiritu Santo kasi magkaibigan na kayo ni Jesus o ng ating Panginoong Jesus. Ang pagiging kaibigan ni Kristo ay nangangailangan ng pagtitiwala. Ang kaibigan ng ating Panginoong Hesus Kristo ay nangangailangan ng pakikinig at pagsunod. Hindi sapat na sabihin nating Kristiyano ako. Dapat makita ito sa ating kilos. Makita ito sa ating pag-uugali at pamumuhay. Ang kaibigan ni Kristo ay nakikibahagi sa kanyang misyon. Amen po. At nais na makilala siya ng mas malaliman araw-araw. So kung tayo po ay sinasabi nating
may relasyon sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kaibigan natin ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay iniimbitahan na makibahagi sa misyon ng ating Panginoon. Ang magpagamit sa Panginoon, ang maghayag ng salita ng Panginoon sa kapwa po natin na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. At tayo po ay nagnanais din na makilala ang ating Panginoon ng mas malalim na pagkakilala sa araw-araw. Paano po tayo araw-araw na lalalim kung hindi po tayo nakikinig o nagbabasa ng salita ng Panginoon? Hindi po tayo mapapalalim araw-araw. Kaya yun po, kung kaibigan natin ang ating Panginoon at hindi po tayo alipin. Kasi kung alipin tayo, wala po tayong karapatan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya naging kaibigan niya po tayo at ang mga salita na nagmumula sa Ama ay ipinapahayag po sa atin ng ating Panginoong Hesus. Points number 2, ang pananampalatayang tunay ay dapat may bunga. Ang pananampalatayang tunay ay dapat may bunga. Sa John 15:5, sabi dito, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y nananatili sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana." So mga kapatid, ang pananampalatayang walang bunga ay pananampalatayang walang koneksyon sa puno ng ubas. Sino po ang puno ng ubas? Ang ating Panginoong Hesus. Hindi tayo pwedeng mamunga sa ating sariling lakas kapag hiwalay tayo kay Kristo, mga kapatid. Mamumunga tayo, kapag tayo ay hiwalay kay Kristo, mamumunga tayo ng kahinaan. Mamumunga tayo ng kasalanan at kawalan ng direksyon. Yun yung mangyayari sa atin kapag hiwalay tayo sa puno. Ngunit kapag tayo'y nananatili sa presensya ng ating Panginoon, ang Espiritu Santo ang magbubunga sa atin ng pag-ibig, kapayapaan, kabanalan, katatagan, kababaang loob, at katapatan. So yun po yung mamumunga sa atin kapag tayo ay hindi hiwalay sa puno ng ubas. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Galatia chapter 2 verse 20, lagi nating naririnig ito, "Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin." So ito mga kapatid, ito ang buhay na may bunga. Buhay na kay Kristo nakasentro. Hindi sa sarili, hindi po sa ating sarili. Kapag si Jesus ang nabubuhay sa iyo, makikita ng mundo ang kanyang liwanag sa iyong buhay. So kapag ang ating Panginoong Hesukristo ang nabubuhay dito sa ating buhay, dito sa ating puso, makikita ng mundo ang kanyang liwanag na nagliliwanag sa mundo sa pamamagitan ng ating buhay. Sabi din sa Roma chapter 12 verse 2, "Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip." Ang example natin dito, si Apostol Pablo. Si Pablo, mga kapatid, dating taga-usig ng mga Kristiyano. Pero nang makilala niya si Kristo, ang dating tagahatol ay naging tagapagdala ng Ebanghelyo. Ang tunay na pananampalataya ay nagbabago ng isip, nagbabago ng puso, at nagbabago ng direksyon ng buhay. Ang sabi din sa Mateo 5:16, "Liwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao." So ang ating example dito si Daniel. Si Daniel, mga kapatid, sa Babylonia, kahit na sa gitna ng tukso at kaguluhan, hindi siya bumigay sa kompromiso. Siya po ay namuhay ng may katapatan. Kaya ginamit siya ng Diyos sa malakas na paraan, mga kapatid. Bilang application natin, tanungin natin yung ating sarili. Application para sa atin. Kumusta ang relasyon mo kay Kristo? Kaibigan ka ba niya o tagasunod lang sa pangalan?
Yan po yung mga application natin. Number 2, nakikita ba ang bunga ng Espiritu Santo sa iyong buhay? Number 3, nagbibigay ba ng inspirasyon ang buhay mo sa iba para hanapin ang Diyos? Number 4, patuloy ka bang lumalago sa pananampalataya o nananatili ka lang sa simula? So yan po yung mga katanungan na pwede po nating tanungin sa ating sarili kung tayo nga ba ay may relasyon sa ating Panginoon at nakikita ba ang bunga ng Espiritu Santo sa ating buhay at ang ating buhay ay nagiging inspirasyon ba sa iba para makita ang Diyos sa buhay natin? Tayo ba ay lumalago sa ating pananampalataya o tayo ay naging stagnant? Nananatili lang tayo dito sa gatas, sa simula lang at kapag nakarinig ng salita na matigas ay nawawala. Yan po yung mga application na pwede nating sagutin, tanungin natin sa ating mga sarili kung ano na ang ating ah, nangyayari sa ating pananampalataya. Nagbubunga na ba ito o hindi pa? So bilang encouragement mga kapatid, hindi importante kung gaano kalayo ka na sa Diyos noon. O ibig sabihin kung gaano ka malayo sa Panginoon noon. Ang mahalaga ay handa kang lumapit ngayon. Hindi importante na ang layo-layo ko sa Diyos. Paano ako maabot ng Diyos o paano ko maabot ang Diyos. Ang mahalaga mga kapatid ay handa tayong lumapit ngayon sa ating Panginoon. Ang isang binhing itinatanim sa mabuting lupa ay tiyak na mamumunga. Amen po mga kapatid. Ganyan ka rin sa mata ng Diyos. Hindi patapon, amen po, kundi may potensyal na mamunga ng sagana. Amen po. Kapag sineryoso mo ang relasyon mo kay Kristo, hindi mo lang siya makikilala, kundi gagamitin ka ng ating Panginoon. Ulitin ko po, kapag sineryoso natin ang relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo, hindi lang po yung nakilala natin ang ating Panginoon, kundi gagamitin po ng ating Panginoon ang ating buhay para po sa kanyang kaluwalhatian. Ang pananampalatayang may bunga ay produkto ng malapit na relasyon kay Kristo. Kasi malapit ka sa ating Panginoong Hesukristo, may relasyon ka, kaya ka namunga. Tinawag niya tayong kaibigan, kaya huwag nating sayangin ang pribilehiyong ito, mga kapatid, na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi po tayo iniligtas para lang maligtas. Iniligtas po tayo ng Panginoon para mamunga at maging daluyan ng kanyang kaluwalhatian para sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon na tayo sumampalataya at naligtas tayo, sapat na manatili na tayo doon. Kundi tinawag rin po tayo ng Panginoon bilang daluyan ng kanyang mga salita, mamunga at magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Purihin po ang salita ng ating Panginoon na atin pong napagbulay-bulayan sa oras na ito. Balikan po natin ang ating unang puntos para po sa mga nagtitake note. Ayan, mga kapatid. Unang puntos po natin, tayo ay hindi naalipin. Tayo ay mga kaibigan ni Kristo. Sabi po sa John 15:15. Dahil ang alipin ay walang karapatan sa kanilang amo, walang karapatang malaman ang plano ng kanyang amo. Tayo po kapag tayo ay mga alipin, ano ba yung halimbawa tayo po ay servant, ayan English 'no. May karapatan ba tayong alamin yung plano ng ating mga amo? Ano ba yung kanilang mga plano sa buhay? Wala po tayong karapatan. Ngunit sa harapan ng Panginoon, binigyan niya po tayo ng karapatan na alamin ang plano ng Diyos. Inihayag po ng ating Panginoong Hesukristo sa atin ang plano ng Diyos. Kaya mapalad po tayo kasi hindi po tayo alipin, kundi tayo ay kaibigan ng Panginoon at binigyan niya tayo ng karapatan na alamin ang plano ng Diyos para sa atin.
Number 2 points, ang pananampalatayang tunay ay may bunga. Ang pananampalatayang tunay ay may bunga. Mayroon din palang pananampalataya na hindi tunay. Amen po mga kapatid. Yung hindi po tunay na pananampalataya ay wala po yung bunga kasi hiwalay sa puno. Ayon po sa John 15:15. Yan po yung ating supporting verse sa points number 2. Ang pananampalatayang tunay ay may bunga ayon sa John 15:15. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y nananatili sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Amen po mga kapatid. Kaya kailangan po nating kumonek sa puno para po tayo magkaroon ng pag-ibig, kapayapaan, kabanalan, katatagan, kababaang loob at katapatan. Yun po yung bunga na ibibigay sa atin ng Panginoon kung tayo po ay manatili sa ating Panginoon. At ang ating supporting verse sa ating points number 2, John 15:5 and Galatia chapter 2 verse 20 at Roma chapter 12 verse 2. Mateo 5:16. Yan po yung supporting verse natin sa points number 2. At ang ating application, kamustahin natin ang ating sarili kung tayo ba ay kaibigan ng ating Panginoon o nakilala lang natin siya sa pangalan. Basahin ko na lang po, no? Kumusta ang relasyon mo kay Kristo? Kaibigan ka ba niya o tagasunod lang sa pangalan? Number 2, nakikita ba ang bunga ng Espiritu Santo sa iyong buhay? Number 3, nagbibigay ba ng inspirasyon ang buhay mo sa iba para hanapin ang Diyos? Number 4, patuloy ka bang lumalago sa pananampalataya o nananatili ka lang sa simula? So yan po yung ating 4 na application. Purihin po ang salita ng ating Panginoon at dito po sa ating encouragement, kapag sineryoso mo ang iyong relasyon kay Kristo, hindi mo lang siya makikilala, gagamitin kanya. Gagamitin po tayo ng Panginoon. At wag po nating sayangin bilang konklusyon, wag po nating sayangin ang pribilehiyong ibinigay sa atin. Ibig sabihin, ang regalong ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi po yung maligtas lang tayo, kundi tayo po ay niligtas ng Panginoon para mamunga at maging daluyan ng kanyang kaluwalhatian. Purihin po ang salita ng Panginoon sa oras na ito. Tayo na po ay manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan